Yan, uwi na mga paps. Magandang gabi sa inyo. Kamusta ang mga biyahe nyo mga paps? At eto na nga mga paps, may isa tayong tropa na nag-PPM sa akin. Hindi lang isa, kasi may mga nag-PPM sa akin na okay lang ba daw kumuha ng boundary hulog na unit. Ito mga paps, mapapayo ko lang sa mga gustong kumuha ng boundary hulog. Desisyon nyo naman yan eh. Pero kung ngayon kayo kukuha, para sa akin medyo tagilid kasi medyo matumal ngayon. Pero depende kung kaya ng katawan nyo, kaya ng oras nyo, kaya ng diskarte nyo. Pwede naman. Yung panahon kasi ngayon, ano na to eh, ito na yung panahon ng krisis, so tagtumal. Ang balik niyan ay baka mga ano pa. So, basta tag-ulan, yan, babalik na yung kalakasan yan. So, I suggest na okay lang naman, kumuha kayo ng boundary hulog. Pero kailangan kasi dyan mga paps, masipag, tapos robot yung katawan. Bakit sinabi ko robot? Kasi mga paps, hindi ka pwedeng magkasakit pagka boundary hulog. Kasi magba-boundary ka pa din, maghuhulog ka pa din, kahit na may sakit ka. Tapos kailangan mo rin mag-savings para sa maintenance. So hindi siya pwedeng gastos ka ng gastos. Kailangan masinop ka sa pera, ganun. Marami kasing balita rin kasi maraming nag-surrender ng unit. Balita ko maraming umayaw. Kasi last year sila kumuha. Siguro mga September kumuha sila. Yung mga panahon kasi na ngayon, yun mga paps, malakas talaga biyahe nun. Kumbaga, solid yung biyahe nun. Tapos, papunta na kasi ng Vermont yun. Kaya siguro naramdaman nila na malakas. Tapos ngayon, nakaranas sila ng 2 weeks na matumal. Nisip nila magkano na lang yung kinikita nila. Yung iba, sinurrender na. Yung iba, umayaw na. Yung iba, 3 years, 2 years na sinurrender pa, ba? Diba? So, yun, payo ko lang sa mga nagbaboundary hulog. Kailangan alagaan nyo rin yung sarili nyo, yung katawan nyo. Ano ba yung pinaka-the best para sa akin? Ang pinaka-the best para sa akin mga paps is yung kayo mismo yung owner, kayo mismo kukuha sa kasa, kayo mismo maglalakad ng papel. Kasi nga mas mababa yung bayad sa mga paps, sa boundary or sa kotse. Siguro kung Vios baka nagsi 700 lang yan. Tapos pag Mirage, mga 600 to 550 lang yan. Kung sariling sa inyo pag boundary hulog kasi madalas dyan 1.2 or 1.1. Tapos may down payment yon mga paps. Plus yung maintenance nyo pa. So kung ako yung tatanungin mga paps, I suggest na bago kayo kumuha ng unit ngayon, or pag kumuha ka ng unit, siguraduhin nyo lang mga paps na hindi lang TNPS ang income ninyo. Either na may yung asawa nyo may trabaho din. Tapos kung ikaw naman ay yung asawa mo walang trabaho at wala kang ibang pinagkukuhanan, I suggest naman din na super grind. Ang problema lang kasi mga paps, kung ganon 5 years ka na magsusuper grind, 5 years ka na kailangan yung katawan mo malakas, then paghahanda mo yung 5 years na yon na kailangan pagka may sakit ka or meron kang papagawa, kailangan may savings ka. Kaya yun mga paps, payo ko sa inyo, pag-isipan yung mabuti. Hindi ako against sa boundary hulog, choice nyo yun kasi diskarte nyo yan. So yun, galingan nyo na lang. Pero I think na pinaka-the best ay dapat pumasok muna kayo sa pagbaboundary. Ngayon, pag nakita nyo, naranasan nyo, at pakiramdam nyo ay kaya nyo naman, tsaka kayo magde-decide kung kukuha kayo ng boundary hulog, no? So, sa akin, ganun mga paps. Mahirap kasi magdesisyon ng hindi ka sigurado. Katulad nun, yung nakwento ko, nung September lang siya, kumuha. So, malakas yun, kasagsaga ng papalakas yun pa-Vermans paldo siya, paldo. Ngayon daw parang nag-aabono na siya. Tapos nagkasakit siya.
Parang tinrangkaso siya ng 1 week, so abono siya. Then ngayon bumabawi, matumal, parang nalalambot siya kasi ang hirap daw habulin nung inabono niya. So yun mga paps, diskarte lang, pag-isipan yung mabuti. Kasi kung hindi ka para dito at gusto mo lang sumubok ng TNBS, sa larangan ng TNBS kailangan malakas yung utak mo, malakas yung katawan mo. Diba? Malakas ang utak, malakas ang katawan. Kasi minsan ang kalaban natin yung sarili natin. No? So yun lang mga paps, ari sa inyo, umuwi na ako.